easier for us. And next class, ideas diffuse slowly across borders back in 20th century. Kasi nga, meron pang limitation na nakaset. Geographic, particularly. Bale, may sakop lang yung makaka-avail halimbawa ng products or service. Today, may mga ganun pa rin naman na yung ganitong bansa lang yung meron, pero mas marami yung mga products or information na naa-access ng kahit sino man. Lalo na kung inilagay yung content na yon in a public venue, virtual public venue. Kagaya ng mga content sa YouTube, sa TikTok, or yung mga na-search natin ng madalian via our browsers. And then lastly, in the 20th century, innovation flows from advanced to emerging economies only. Bale, yung nakikinabang talaga ng globalization back then ay yung mga mayayaman na mga ekonomiya at mga bansa. Pero ngayon, nakikinabang na rin pati yung mga maliliit na economies. Bale, vice versa na yung flow. Dati kasi 20th century, puro benefit lang papunta sa mayayaman